Bakit nga ba tila sumpa ang kahirapan sa bansang ito? Sa bawat eleksyon, sa bawat pangako ng pagbabago, sa bawat ngiting pakitang tao ng mga nakaupo sa kapangyarihan, tila paulit-ulit tayong nililinlang. Bakit tila ayaw nilang iangat ang bayan? Bakit tila hinahayaang manatiling alipin ng gutom at pangarap ang mga Pilipino? Kapangyarihan sa kahirapan. Ang mahirap ay madaling paikutin. Isang plastik ng bigas, 1,000 piso, at isang matamis na pangako, iyon lang ang puhunan ng mga politiko para muling umupo sa trono ng kasinungalingan. Habang nakatali sa kahirapan ng mga Pilipino, nananatiling malaya ang mga nasa taas na pagsamantalahan sila. Dahil ang kumikilam na sikmura ay hindi makakaisip lumaban. Boto kapalit ng pulubi. Tuwing eleksyon, biglang nagiging bukas palad ang mga dati hindi mo mahagilap. Ngunit pagkatapos ng halalan, bigla silang nawawala, at ang iniwang pangako ay natutunaw tulad ng usok. Hindi solusyon ang binibigay, kundi panandali ang lunas. Ayaw nilang turuan ang tao kung paano makabangon, sapagkat sa oras na matutong tumayo ang masa, wala nang madidiktahan, wala nang masusuhulan. Dugot pawis ng bayan, ninanakaw. Hindi dahil walang yaman ang Pilipinas, kundi dahil ang yaman nito ay hindi napupunta sa taong bayan. Ang perang para sa ospital, napunta sa bulsa. Ang pondong para sa paaralan, ginawang mansyon. Ang buwis ng mahihirap, pinakikinabangan ng mayayaman. At habang ang mga nasa itaas ay nagpapakalunod sa kasaganaan, ang mahihirap ay patuloy na lumulubog sa dusa. Isang bayang ginising, hindi matatalo. Hanggat may mga Pilipinong naniniwala na ang kahirapan ay isang sumpang hindi na mababago, mananatili tayong alipin ng sistemang ito. Ngunit sa sandaling damilat ang bayan, sa sandaling maunawaan natin na tayo ang tunay na may kapangyarihan, wala ng politiko ang makapagmamanipula sa atin. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa kanila. Ito'y magsisimula sa atin.